Gaya. Hindi, meron Gaya. AYAJ. Nakakainis ka talaga, Joseph. Sige tayo na ha. Takpan natin pata ng ating mga anak. Nandiyan si John Felix sa Irish. Yan po ikikit eh. Takpunin nyo. Tayo, yan na. Tayo, pataliguran nyo. Okay lang sa magulang silipin ng mga anak. Panginoon, salamat po sa gabi nito at ang aming kapatid ay magpalakad ng isang basic na galing sa Apostolic Doctrine of Godhead. Salamat po, Panginoon, na ang kanyang nalalakad ay makabigay kalakasan sa iba at makapagpunta sa marami kapatiran na magsaliksik sa ibang end time bukod sa Apostolic Doctrine na makapaglakad ng sila ng club. Bigyan niyo din po ang mga elders na burden na magkontrata ng marami kapatiran. Papa. Apostolic Doctrine church up to tungkol sa manifestation. So John 17:3, pakibukas na lang po yung mga Bible. Brothers and sisters, admit ko na na ikaw ay makilala bilang ay isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo at makatuwid bagay sa Yesu Cristo. Kasahin ko po sa English. Sabi ko sa John 17:3, and this is life eternal. Kaya meron so tayo na, right? And then, the only true God, the only true God. So sinasabi ni Christ, si Christ po yung mga nagsasalita dito, according to the scripture, kung aakitin natin yung chapter ng 17, 16 hanggang 22. So ipinahayag po din ni Christ yung patungkol sa Diyos, yung tunay na Diyos. So sino nga ba yung tunay na Diyos? Sabi niya, and this is eternal life. That the God is life. So yung God daw, siya daw yung eternal life. Sa base po na sa aking binasa, ang ibig sabihin po ng eternal, without beginning and end. Which is ang Diyos, hindi nalalaman kung saan siya nagmula, at saan siya nanggaling, o saan siya, basta siya yung eternal life. So lahat ng yung eternal life na hindi natin natutukoy kung saan siya hindi natin nakikilala kung saan siya nagmula. And Jesus Christ, Ganyan talaga yun. Ibig sabihin ko na ito, pinapakilala ko ni Jesus Christ ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang isinugo at siya nga po yung kanyang isinugo. So, dito po sa Efeso 4:6, ako na lang po yung magbabasa sa Tagalog. Ang sabi ko sa Efeso, sabi ko, at isang Diyos at Ama natin lahat, siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sa lahat. So yan yung tinutukoy ni Christ na eternal life. Na ang Diyos ay hindi lamang siya nasa isang lugar at hindi lamang siya isang Diyos na kung saan ay nananahan siya sa isang lugar. So sabi nga doon sa nakasa ko, only present siya. Sabi nga si present na lahat ng lahat. Kahit nandito ako, kahit nasa lahat, kahit anumang buhay na meron dito, siya ay nasa lahat ng tao at sinasa iyo. So ganito po sa Malakaya chapter Malakaya
Talakayan chapter 1, verse 10, pakibasa po. Brother Gerald. Chapter 2, verse 10. Puti. Mula pa kumalitaan sa isang aman. Agad sa Diyos ang lumalang sa atin. Bakit kayo nagsisigawan ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng aking mga magulang? Sabi ko doon, we all not one Father, being not one God creator us. Ibig sabihin, siya pala yung create sa ating lahat. So, yung Diyos na sinasabi ni Christ, Yemenan. yung sabi ni Christ sa eternal life, siya rin yung Diyos natin lahat na nag-create sa atin. Sabi nga doon sa First Corinthians, okay ba? First Corinthians chapter 2. Bali para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, Yeso Kristo at sa pamamagitan niyan sa lahat ng bagay at sa pamamagitan niyan nabubuhay tayo. Sinasabi na isang Diyos, na siya rin Ama, na siya rin nilikha ng lahat ng bagay at maging tayo sa Kanya. So, sinasabi po yung isa rin Panginoong Yeso Kristo, batay ko sa sinabi ni Apostol Pablo sa Acts 2:32, makibasa na lang si Brother Gerald. Anak mo. Acts 2:32. Isan sa Pilipinas. Na nabuong ang kanin Israel na ginawa ng Diyos sa Panginoon at Kristo. Ito'y ako pa. So siya ay ginawa, made, sabi nga po doon. Made Christ ng Diyos. Ginawa siyang Panginoon ng Diyos. Kasi sa Old Testament, kung kilalanin natin ang Diyos, siya rin naman yung Panginoon. Pero ang kaiba lamang, si Christ is pinakaiba naman ng Diyos. Creator siya. So, sa Creator, sa Isaiah, ano sa Apostle Creator of the heaven and the earth, Isaiah 44, chapter 24, makita. So, Si Jela. Jelay. Jela. Jelay. Jelay. Isaiah Alam ko. Jelay. Ano pa kasasabi mo? Nagtawag na. Ay. 24. 44-24. Okay, there's 11. Let's praise the Lord, thy Redeemer, and He
kamay, ako ang gagawa at sinong pipili. So, kahit pa sa Isaiah 44 chapter 6 to 6, and then chapter 44 verse, ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel, sa kanyang mga ako ang una, ikas sa akin, ay walang Diyos. So, kaya po sinabi ni Christ na eternal life, kasi hindi natin maaaring sabihin na ang Diyos ay nagsimula sa ganitong bagay. So, bago pa itatagang sanlibutan, siya na talaga yung Diyos sa simula pa. So, dito sa, tinanong ako na mankind as outwelling for. So, yung manifest, sabihin, nag-ahayag siya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kahit nga po sa mga awit 51:11, sabi niya po doon, basahin sa inyo, "Touch me not away from thy presence, and take not thy the spirit from me." So, yung manifestation ng God, nag-aayos siya sa pamamagitan ng kanyang spirito, kasama yung kanyang banal na yung kanyang spirito na merong siyang presensya para sa yung sabi nga po sa Hebrew 1:1, sa Old Testament po ito, sabi niya, Hebrew 3:1. God who at that time and in diverse manners making time pass unto the fathers by the prophets. Sabi niya sa Tagalog, ang Diyos na nagsalita noong ibang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, nabasa ko yun sa Samuel, ang ibig sabihin na sa pero para doon nga sa Old Testament, sila ay hindi talaga mga bula, kundi pinakayag talaga sa kanila ng Diyos yung mga bagay na gustong sabihin ng Diyos at kayag sa kanila. So, manifestation nga, sa pamagitan ng Espiritu, sabi nga ni Apostol Pablo, sa Corinthians, Corinthians chapter 2 verse 10, sabi ni Apostol Pablo dito, "Ngunit ang mga ito ay pinayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasan ng Espiritu ang lahat ng bagay o ang mga malalalim na bagay ng Diyos." So yung presence ni God sa kanyang manifestation sa kanyang upgrading na hindi siya nananapit. Upgrading na ngayon, sa New Testament, pinag-usapan naman dito yung tungkol sa indwelling, which is nanahan siya kay Christ. Sabi nga sa Hebrew chapter 1, verse 2, at nagsalita sa atin sa mga
pa. Hindi pa pa. Tapos nakibasa po yung second Corinthians. Second Five Corinthians 5:9. Second Corinthians 5. Ito, Siyun. Ayun. Second Corinthians 5:19. Sa makapigbagi na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan sa kanila rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salitang pagkakasundo. Yan po yung sinasabi bang sa makapigbagay ang Diyos kay John 33. First John 33 pakibasa mo. Ito, Kuya Menan. First John, verse 1 John. 33. Christian 1. Nakaupo mo siya. Walang first John, hindi first John. John 1. Bakit po ako kasi ang ano ko po kasi yung first John, hindi pala yung John lang talaga. Sorry. John 1, chapter 1, verse 33. Hindi na, Kuya Menan. Nakita mo mga ng Espiritu at manahan sa Kanya ay siya nga ang mabautismo sa Espiritu Santo. Tapos si verse 10 po ng 32, ang Isang tabi. at nagkaroon siya, 34, 33, at siya hindi ko nakikilala. Tapos, 34, nakita na sila po. Ah, 32 po pala. Sorry po. So, 33, babasahin ko na 32. At nagpatotoo sa iyo na nagsabi, nakita ko ang Espiritu, lumaba tulad ng isang kalapati at nabuhat sa langit at tumakbo sa kanila. Sa believer, magnanaan Espiritu ng Diyos. Sabi nga po dito sa Acts 2, verse 33. Pakibasa. Jalay, up to 33. Joseph. Sa John 14, verse 24, makikita na ako. John 40, verse 23. Minutes na lang. Sumama
katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi niya Mula ng sanlibutan. Siya ay nakikilala nila sapagkat siya ay tumatahan sa Diyos at sa pakilala natin po yung 11:25. Question and answer na. Sa likod naman po yung magpapalalan. Well, Basta po natin din sa likod. Last verse. Kumaga, nakikita ka pa rin. Pag kumain, ay Binago nyo? Last verse na ng now po. John 7:11. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, if you like us to the man given me, that they may be one as we are. so, sa believers na naman na sumasampalataya sa Kanya, kinakapon niya na mananahan